sinulatan din po natin, no, si dating Pangulong Duterte, mga dating Pangulo kasama si former President Arroyo, no? Pero si former President Arroyo, umaten siya. Kung wala tayong gagawin at hindi tayo magsasalita, hindi natin isisiwalat upang ipakita sa kanila na kung hindi man ito nakukuha sa rally, dahil marami na pong nagrarally, no? Pero hindi nakikinig ang ating gobyerno. Magandang gabi sa inyo lahat. At ito nga ay tatlong araw na natin dito, no? Pero patuloy tayo sa ating panalangin dahil ang ipinagdadasal natin ay ang ating mahal na bansa, no? At of course yung ating kapwa Pilipino na ngayon karamihan ay patuloy na nagdurusa dahil sa mga nangyayari sa ating kalibutan, no? Hindi ko na kailangan banggitin kung ano itong mga problemang ito dahil alam naman natin, no? Nararanasan natin. Gusto ko lang ibalik, no, na as early as 2024, no? Yung pong wala pa po ako nun sa United People's Initiative, no? Meron po kaming Filipino Tayo Movement. Dito po, binuo po namin ito, movement siya, dahil nung 2024, nakikita natin na nag-aaway yung mga politiko, no? Nagpapangayan na wala yung unity, no? Kaya yung naging initiative po namin nung starting nung 2024 ay yung panalangin, no? Ang request po namin, sumulat po kami dyan, no, sa mga at nanawagan sa ating mga pinuno, no, sa pamumuno ni BBBM. Sinulatan din po natin, no, si dating Pangulong Duterte, mga dating Pangulo kasama si former President Arroyo, no? And maraming beses kaming nag-initiate ng panalangin, no? Hindi kami nagrarally noon. Puro panalangin lang. In fact, ang mga huling panalangin namin noon ay ginanap doon sa ministries, doon sa church ni Bishop Ruben Abante, no? And sa panawagan ito, dahil sabi namin importante yung panalangin, kaya ito nga ginagawa natin ngayon, no? Although hindi umattend yung iba, pero si former President Arroyo, umattend siya online, no? May mga iba nun, no? Yung iba umattend, yung iba nagpahatid ng kanilang mga representante. Unfortunately, yung iba hindi dumalo, no? Pero ganun pa man, na iparating natin yung gusto nating iparating sa kanila, na nagsisimula ang pagbabago sa ating mga sarili. Kasi kahit anong gawin natin na kilos, kung sa atin mismo ay hindi tayo nagbabago, ay walang mangyayari, no? Yun po ang gusto kong mensahe na ipaabot sa inyo, dahil kanina napakinggan ko yung mga nag-preach, nagsalita, mga prayers, at napakaraming mensahe, no? Puro magaganda. Ngayon naman ang aking mensahe ay simulan natin ang pagbabago ng Pilipinas sa ating mga sarili, no? Kasi diyan nagsisimula. Manawagan tayo sa ating mga pinuno na magbago, no? Na magbago na sila. At kung hindi man sila
magbabago o hindi nila talaga kaya, eh mas maigi pa na magbitiw na lang sila, no? Sa kanilang mga pwesto. Hindi naman tayo ng panawagan natin, but ang ano ay pagbabago, no? Maraming mga inisyatiba yung mga nakaraang administrasyon hanggang ngayon, no? Meron pang isimulong na bagong Pilipinas. Unfortunately, puro salita lang ito. Walang nangyayari. Bakit? Kasi yung pinaka-basic na dapat ginagawa ng bawat Pilipino ay unang-una, sumampalataya sa Panginoon. You must humble yourself, no? Kumbaga magpakumbaba ka. Aminin mo yung mga pagkakamali mo. Lahat naman po tayo yung nagkakamali, no? Ako, maraming beses ako nagkamali, pero pag nagkakamali, dapat i-correct, no? Hindi tayo perfect. So yun, we must be with the Lord. And kanina maraming mga mensahe, no? Yung huling nagsalita kanina, napakaganda. May awit pa na napakaganda ng boses, no? April voice pala ang boses niya na mataas. Ako po, mahilig din po sa pag-awit. Pero ano naman ako, yung mga ballad, no? Mga Matt Monroe, mga Frank Sinatra, yan naman. Yung kanina, yan, My Way, parehas kami, no? So, minsan sa ating mga susunod na gathering, whether prayer yan or simple gathering natin, na sana'y magtagumpay, no? Siguro aawit tayo pare-parehas ng kaligayahan, no? Pero ibabalik ko yung una, yung mga basic na dapat na ginagawa. And gobyerno sinasabi bagong Pilipinas, pero yung mga nandoon naman walang pagbabago sa sarili. Ganun pa rin ang ginagawa, no? Alam naman natin yung nangyari sa ating budget, no? Sa Pilipinas, ninakaw. Pero hindi na yun ang ko, dahil maraming diskusyon na yan. Ang gusto kong i-emphasize, gaya ng sinabi ko, yung pagbabago na nagmumula sa ating sarili. Pagka nagbago tayo sa sarili natin, kasama na siyempre yung ating pinuno, yung ating Pangulo. Lahat tayo nagkakasala, no? Dapat mayroon siyang lakas ng loob na aminin ito at talagang magbago. Hindi yung puro optics, no? Napupuna-puko kasi natin ngayon na tayo'y binobombard, no? Sinasabugan tayo ng puro propaganda. Hindi na po natin malaman kung alin ang tama, kung alin ang totoo. May nagsasabi na bagsak na ang ekonomiya natin o pabagsak na dahil sa mga indikasyon kagaya lately ang dolyar, ang peso ay bumababa, no? Patuloy na bumababa. So $1 is to 59.13 na ngayon, no? And ang prediction ay aabot ng 60. Mga indikasyon po yan, no? Pero hindi pa naman huli, dahil gaya na sinabi ko, kung tayo, bawat isa sa ating mga Pilipino ay magbabago, yung sa atin mismo, no? Sumampalataya sa Panginoon, magpakumbaba, manalangin, magbago ng tuluyan, gumawa ng mabuti. Kasi sa mga sinasabi nga nila, ang isang kasamaan ay magtatagumpay lang kung ang mga mabubuti ay mananahimik. Kung wala tayong gagawin at hindi tayo magsasalita, hindi natin isisiwalat at hindi natin babaguhin
unang-una, sarili natin ay wala pong mangyayari. So, panawagan natin sa ating mga kapwa Pilipino, magbago muna tayo sa ating mga sarili. Then, isunod po ninyo kung may pamilya kayo o kung hindi man, kung miyembro kayo ng isang pamilya, doon po kayo mag-focus. Pagkatapos po nito ay komunidad. Merong nag-inspire sa akin ito na isang attorney, hindi ko na mapanggitin. Sumulat siya ng isang artikulo. Napakaganda. Parehas kami ng paniniwala, pero napakaganda ng explanation niya. Kaya ito, inuulit ko lang. Una, pansarili. Pangalawa, sa inyong pamilya. Pangatlo, i-elevate mo pa sa komunidad. Pag umabot ka na sa komunidad, yan na, patungo na yan sa bansa. Sa city, sa probinsya, and etong ginagawa natin ay sa sa buong Pilipinas ito. Alam ko dahil kayo, nabuhay kayo sa panalangin, kaya nga tayo nandito ngayon upang ipadama sa kanila, upang ipakita sa kanila na kung hindi man ito nakukuha sa rally, dahil marami na pong nagrarally, pero hindi nakikinig ang ating gobyerno. Kaya ngayon sabi na ng karamihan, sinuggest nila na tama, dapat mag-focus tayo ngayon sa panalangin. Ikayatin natin ang ating mga kababayan na magkaisa at hindi yung watak-watak. Ang nangyayari, may mag-o-organize ng rally, gusto sumikat, sabihin hindi kasama dito ang mga DDS, may mga ganun pa. Mali po yun. Hindi po, kaya po ang United People's Initiative ay nabuo dahil sa nakita namin na mali yung ganun. Dapat po ay nagkakaisa. Hindi pwedeng ay kakampings lang yan, Dilawan lang yan, ay Duterte lang yan. Wala pong ganon. Lahat po tayo dito ay nagdurusa. Tayo po ang kawawa. Yung mga magnanakaw sa taas, hindi naman yung nagdurusa. Tuwan-tuwa yun. Actually, sila yung ng mga propaganda ngayon. Sinisira, ginagamit nila yung divide and rule strategy. And tagumpay sila kasi yung kabila, kanina lang may nabasa ako. Sabing ganon, yung mga DDS, hindi kayo kasama dito. Mali na naman po yun. Lahat po ng ginagawa natin ay para sa Pilipino. Huwag nyo na pong anihin na yung politika. Kaya isama po natin sa ating mga panalangin ang pagkakaisa. Dapat po unang-una magkaisa tayo. Assuming na lahat po tayo ay dahan-dahang nagbabago sa ating mga sarili, ang ating mga pamilya ay ini-influensya ninyo naman gumawa ng mga mabuti at sa komunidad. Ang sunod nating aksyon dapat ay magkaisa. Kalimutan po natin yung politiko. Huwag na po yung politika, dito ako sa dito lang sa partido na to, dito lang po ako. Mali po yun. Doon po tuwang-tuwa ang mga magnanakaw na politiko. Gusto kasi nila hati-hati ang mamamayang Pilipino upang patuloy silang magsamantala. So, yun po, yung mga basic po ang unahin natin. Eto, tama po itong ginagawa natin. Gaya po ng sinabi ko, nakasigmula kami sa panalangin noon